Siya si Damien Kayan. Naghiyawan ng mga tao nang lumabas si Damien at pumunta sa gitna. Sinabihan naman ng tagapagsalita ang lalaking may malaking katawan na inakala ni Garden na si Damien. Kung tapos ka na, makakaalis ka na. Kamot ulo naman itong sumagot ng oo, sabay alis sa gitna ng ring. At nagsimula na ang ring announcer. Ito na pala ang main event ng gabi na iyon. Ipinakilala ng ring announcer si Damien Kayan. Ang halimaw sa sobrang lakas. Ang henyo sa pag-eespada. Nagsimula siyang makipaglaban nung siya ay 17 na taong gulang at naging kampyon at tinalo niya ang lahat ng kalaban sa loob lamang ng 3 buwan. At dito ay ipinakilala naman ang makakalaban ni Damien. Ipinakita ang nanlilisik na pulang mata sa madilim na pinto ng ring. At lumabas ang isang napakalaking halimaw. Nagulat sa nakita si Rockil at nasabing totoong halimaw nga ang isang ito. Bigla niyang naramdaman ang kapit ni Garden sa kanyang damit at nakita itong takot at nag-aaya ng umalis. Sinabi din na bakit daw nila pinapakain ng tao ang isang halimaw. Anong klaseng lugar daw ba ito? Sabay sugod ng halimaw kay Damien, na tila ay di matinag. Mabilis naman ang iwas na ginawa ni Damien sa atake ng halimaw. Sa sobrang lakas nito, makikita ang nawasak na sahig sa pagkakatama. Galit naman ang halimaw dahil naiwasan ni Damien ang kanyang atake at kaya sinundan ulit ito ng mabilis na was-iwas ng kanyang kamay. Muli, dito ay mabilis lang nakaiwas si Damien na parang kitang-kita niya ang bawat pag-atake ng halimaw. Hanggang sa naisipan naman niyang tapusin ang laban. Kanyang binunot ang kanyang espada. Habang pasugad ang halimaw, ay hiniwa niya ito sa gitna mula ulo gamit ang kanyang matalim na espada. Makikitang nakahandusay ang hiting katawan ng halimaw at nagkalat din ang mga dugo nito. Mangha naman ang mga tao sa mga nasaksihan nito, at biglang di magkamayaw ang mga ito sa tuwa dahil sa ganda na ipinakita ni Damien sa pakikipaglaban. Makikita din na gulat si Garden at si Rockil. Nasabi na lang ni Rockil, ganun lang niya kadaling tinapos ang laban. Mas halimaw pa pala siya kaysa sa inaakala ko. Malamang ay yan ang dahilan kung bakit siya ang bida sa nobela. Maari siyang ipagkumpara kay Javier na tanyag sa pagiging malakas pagdating sa pag-eespada. Ang henyo sa larangan ng espada. Nang nakita na umalis na ng ring si Damien, ay mabilis na pupuntahan ito ni Rockil at sinabihan si Garden na maging alerto at sumunod lang sa kanya. Kitang-kita naman na nagulat si Garden nang biglang nagsalita si Rockil sa tabi niya. Sinundan nila ito hanggang sa makarating sila sa isang kwarto na may nagbabantay na lalaki, at pinigilan sila nito na makapasok. Ngunit sinuhulan lamang ito ni Rockil ng ginto at bigla na itong bumaligtad at pumanig sa kanila at sinabing tumuloy lang sila. Dito ay makikita na binuksan ni Rockil ang pinto at idungaw ang kanyang ulo. Nakangiting sabi ay, "Excuse me." Di naman umimik at nakatitig lang si Damien habang pinupunasan ang mga talsik ng dugo sa kanyang mukha. Biglang lakad ng diretso si Rockil at inisip na dapat ay huwag siyang matakot. Ngunit sa loob ng kanyang katawan, makikita ang kanyang bituka na pinagtatawanan siya at tinutokso siyang takot nito. Dumber echo siya sa lamesa ni Damien at kinuha ang bote ng gamot nito at sinabing, "Nakakaawa ka naman. Bakit ka umiinom ng ganitong mumurahing gamot? Nakakatulog ka naman ba agad pagkainom mo nitong mga ito?" Nanlilisik naman ang mga mata ni Damien nang tinanong si Rockil kung sino ito. Sumagot naman si Rockil na siya ang kanyang kailangan. Muling nagtanong si Damien kung nandito daw ba siya para bentahan siya ng gamot. Sumagot naman si Rockil, ganoon na nga. Mabilis namang tumayo si Damien at sinabihan si Rockil na umalis na lamang dahil mayroon na siyang gamot. Muling sumagot si Rockil na kung tama daw ba ang gamot na iniinom niya. At kung ano daw ang silbi ng pag-inom niya ng mumurahing gamot. At dito ay inihagis niya ang gamot ni Damien sa lupa. Nagalit naman si Damien sa ginawang ito ni Rockil at akmang hinawakan ang kanyang espada na nakapatong sa mesa. Muling nagsalita si Rockil at sinabing, "Hindi gagaling ang pananakit ng iyong batok sa buong buhay mo gamit lamang ang mumurahing gamot na yan." Nakita ni Rockil na parang natauhan dito si Damien at dito ay nagsimula na siyang magpaliwanag. Makikita natin na tila naglabas ang projector si Rockil at nagpakita ng modelo ng ulo at ng buong katawan. Ipinaliwanag ni Rockil na ang pananakit ay nagmumula sa likod na parte ng kanyang utak, sa may batok, na sa tuwing ito ay gagalawin ay sobrang sakit. Hinawakan ni Rockil ang balikat at likod ni Damien at tinanong, nakakaramdam ba siya ng pananakit banda rito? At muli ay napansin ulit ni Rockil ang mga mata ni Damien na tila ay nagtataka at sinabing, "Nagtataka ka ba kung paano ko nalalaman ang lahat ng ito?" Sa pagpapatuloy ni Rockil, sinabi niya na kapag sobrang sakit na nito, ay kumakalat ito sa paligid ng kanyang ulo. At maging sa gitna ng kanyang mga mata. Tatayuan ka bigla ng balahibo at pagpapawisan ka ng malamig.
Mananakit ng sobra ang mga mata mo na tila ito'y gustong lumuwa. Ang nakakatawa dito, magiging parang alon ng dagat ang sakit. Mawawala minsan, pero babalik at babalik pa rin, ng paulit-ulit. At dyan ka masisiraan ng bait. Masasabi mong para kang pinaparusahan sa impyerno sa sobrang sakit nito. Ngunit, sa halip na gamutin mo ang iyong karamdaman, umaasa ka lang sa mga mumurahing pain reliever. Buong akala mo ba na ang painkiller ay gamot? Hindi, at sigurado ako. Makikita natin na nagdurugo na ang tenga ni Damien dahil sa dami ng sinasabi ni Rockhill. Naiinggaya na siya dito at iniisip na niya itong patahimikin sa masamang paraan. Sa pagpapatuloy ni Rockhill, sinabi na, nakain mo ba dila mo? Ba't di ka na makapagsalita, kaawa-awang nilalang? Sumagot naman si Damien sa isip niya na, hindi mo nga ako pinapasingit magsalita. At sumagot na si Damien at tinanong, sino ka ba talaga? Sumagot naman si Rockhill ng buong kumpiyansa, ako ang Crown Prince. Dahil sa narinig ni Damien, binunot niya ang kanyang espada at sinabihan siyang kailangan na niyang mamatay. Biglang awat naman ni Rockhill at bawi na nagbibiro lamang siya. Sinabi niya na pinadala siya ni Kuzma. Nagtataka naman dito si Damien kung bakit siya pinadala ng kanyang middleman. Muling sinabi ni Rockhill na, mayroon ka daw reklamo sa kanya. Kulang daw ang naipapadala niyang gamot. Sinabi sa akin ni Kuzma na nahihirapan daw siya sa pagpapadala ng gamot dahil ang ibang sangkap nito ay bihira makuha sa ganitong panahon. Tinanong naman ni Damien kung ano ang ibig niyang sabihin. At sumagot si Rockhill at sinabing, mayroon siyang ibang paraan para mawala ang kanyang nararamdaman. Sabay tanong niya kay Damien na, kung naniniwala na daw ba siya at kung mukha na daw ba siyang pagkakatiwalaan. Muling tinanong ni Damien kung dala ba niya ang mga bagong gamot para sa kanya. Muling sumagot si Rockhill, hindi na tayo gagamit ng gamot. Ang kailangan nating gawin ay tanggalin ang pinagmumula ng sakit. Sabay tapik kay Damien at sinabi ang magtanggal ng damit at humiga muna. Sinabi din niya na, ipapaliwanag ko ang proseso habang ginagawa ko. Pumayag naman dito si Damien at siya ay pumwesto na. Habang nakahanda na si Damien para sa proseso, tinanong muna ito ni Rockhill kung siya daw ba ay natatakot. Matapang namang sumagot si Damien na, syempre hindi. Muling sumagot si Rockhill at pabirong sabing, talaga ba? Pagalit namang diin ni Damien na, isa akong mandirigma. Ang mandirigma na kayang pumatay at masaktan, at kayang magbuwis ng buhay ng paulit-ulit. Sumingit naman si Rockhill na, sige. Habang may hawak itong malaking bato. Ipinatong niya ito sa likod ni Damien sabay sabi nitong, walang anuman. Makikita na may hawak na sulo na may apoy si Rockhill at tinanong siya nito kung pamilyar daw ba siya sa Moxibustion. Makikita natin si Rockhill na may hawak na sulo na tila ba ay tinatakot nito si Damien at tinatanong kung handa na daw ba siya sa gagawin niya sa kanya. Hindi naman nagpatinag si Damien at sinabi niyang siya ay tapang tao hindi takbo. At sinimulan ng painitan ni Rockhill ang bato na nakapatong sa likod nito gamit ang sulo. Muling sumabat si Damien habang pinapainitan ang bato sa likod nito. Sinabi niya na hindi daw siya nito matatakot. Ngunit maririnig natin ang malakas na sigaw ni Damien mula sa loob ng kwarto. At gulat naman ang mukhang pera na gwardiya nito at ang kanyang overacting na personal na doktor na si Gordon. Makikita namang inaasar ni Rockhill itong si Damien dahil sa parang bata itong nagsisigaw. At sinabihan pang, tapang tao pala. Seryoso naman sa loob-loob ni Rockhill na sinasabi na alam niyang masakit pero kailangang kayanin. Pinapaliwanag dito ang dahilan kung bakit hindi matakasan ni Damien ang underground world ay dahil sa marka nito sa likod. Kung sino man ang mayroong markang ito sa likod ay susumpain. Gumagana ang sumpang ito kapag nagiging active ang isang tao, katulad ng pakikipaglaban sa loob ng arena. Dito ay makakaramdam siya ng matinding sakit na masakit pa sa breakup. At para malagpasan niya ang sakit, kailangan niyang umutang ng pambili ng painkiller kay Kuzman. At para naman mabayaran ito, kailangan niyang ulit lumaban. Makikipaglaban, sasakit ulo, uminom ng gamot, makikipaglaban, sasakit ulo, uminom ng gamot. At yan ang walang katapusang gulong ng kanyang buhay. At dito ay makikita natin na tila naaasar na itong si Rockhill kay Kuzman kahit nagkukwento lamang siya sa kanyang isipan. Maririnig naman mula sa labas ng pinto ang sigaw ng gwardiya ni Damien at tinatanong kung anong nangyayari. Sumagot naman si Rockhill na sinusunog daw nito ang sinumpaang marka sa likuran nito. At muli ay may biglang pumasok na malademonyong ideya na naman si Rockhill at sinabing, kung gagamutin ko ang bida sa istorya na si Damien at magiging kakampi ko, tapos makakakuha pa ako ng dagdag na buhay. Mukhang mas maganda kung gagamutin ko din ang iba pang mandirigma ng arena. At alam na,
Makikita naman natin dito na hirap na si Damian sa paggagamot na ginagawa ni Rockil, kaya naawa na itong si Rockil at tinapos na ang paggagamot at pinatayo na sa pagkakahiga. Nakita ni Rockil ang marka sa likod ni Damian na lumalabo na ito at ito daw ay naaayon sa kanyang plano. May kay-abangan namang kinamusta ni Rockil si Damian at sunod-sunod na tinanong na kung maayos na ba ito. Kung masakit pa ba, kung gaman daw ba pakiramdam nito. Di naman agad makasagot si Damian dahil sa dami ng tanong ni Rockil, ngunit sumagot din ito na okay naman daw. Parang gaman daw ang pakiramdam niya. At sinabi ding matagal din siyang hindi nakaramdam ng ganitong klaseng ginhawa. Sumagot naman si Rockil na hindi pa siya tuluyang magaling at kailangan pa niyang tuluyang alisin ang marka, ang pinagmumulan ng sakit. Muling nagpaalala si Rockil at sinabi na pag may biglang nagbalat at may tubig sa likod mo, huwag mong hahawakan. Huwag ka ding maggagalaw at baka mabinat ka. At iwasan muna ang mga mamantikang pagkain. Dito ay tinanong ni Damian kung anong galaw ang tinutukoy nito at pasiga namang sumagot si Rockil at sinabi na huwag na muna siyang makipaglaban. Umalma naman dito si Damian at sinabing hindi maaari. Dahil hindi papayag si Kuzman na hindi ako makipaglaban. Sumagot naman muli si Rockil at sinabi na hindi mo na kailangang lumaban. Ako na ang bahala sa kanya. Nagulat naman si Damian sa malasakit sa kanya ni Rockil at tinanong ito kung sino ba talaga ito. Muling kengkoy namang sumagot si Rockil at sinabi na kanina pa daw siya nagpapakilala sa kanya. Ayaw naman maniwala, at muli niyang sinabi na siya ang Crown Prince. Ngunit, parang may dumaan naman na anghel sa katahimikan na nangyari. At muling sumagot si Damian at sinabihan si Rockil na, tama na, naiintindihan kita. Napamura naman si Rockil sa loob-loob nito at sinasabi na totoo naman ang kanyang sinasabi. Muling nagsalita si Rockil at sinabi na kailangan na niyang sundin ang kanyang sasabihin. At ibinili niya na kahit ano daw mangyari sa arena, hindi siya dapat umalis ng kwarto. Kailangan ay magkulong lamang ito sa loob. Nagtataka naman dito si Damian at tinanong kung bakit. At pasiga na namang sumagot si Rockil at sinabi na huwag niyang tatangkain man lang. At sabay talikod at sinabi na mas ligtas siya kung mananatili lamang siya sa loob ng kanyang kwarto. At sinabi niya na pag nagawa niyang manatili sa kwarto, saka daw ulit sila magkikita. Tila napahanga naman nito si Damian at napaluhod sa kanyang harapan na kala mo ay kawal na may kaharap na hari at sinabi na naiintindihan niya. Habang naglakad sa labas ng Coliseum, mariin namang nagtanong si Garden na kung bakit daw niya ito hinanap at ginamo gamit ang kakaibang paraan. Patuloy pa ni Garden na mukha daw mga sindikato ang mga nasa lugar na ito at hindi niya talaga maintindihan ang mga pangyayari. Sumagot naman si Rockil na maiintindihan din daw niya ito maya-maya basta gawin niya muna ang mga kailangan niyang gawin at kailangang tulungan daw niya muna ito. Nagtataka naman itong si Garden na kung paano daw siya makakatulong. Ibinigay naman ni Rockil ang katangian na kailangan nilang makita para makatulong ito sa paghahanap. Lalaking may itim na buhok, naka-ponytail, may malaking mata na singkit. Sa loob ng Coliseum ay matatagpuan din ang isang bar. Makikita na masigasig na naghahanap si Garden sa katangiang binanggit ni Rockil hanggang sa mabilis niyang ito nakita at pinagbigay alam agad ito kay Rockil. At kinilatis naman agad ito ni Rockil at sinabing saktong-sakto sa mga katangian na nasa nobela. Dito ay sinubukan ni Rockil kung si Kuzman nga ba talaga ang kanilang nahanap. Lumapit siya dito at nakita agad ni Rockil ang panlilisik ng mga mata nito at napatunayan agad na si Kuzman. At tinawag niya ito sa kanyang pangalan. Tumanggi naman ito at sinabi na hindi niya kilala si Kuzman. Sumagot naman si Rockil at sinabi na, sigurado ako na kilala niya si Damian, at nagsimula ng magtanong. Sinabi nito na gusto niyang bilhin si Damian Cayen at sinabi kung magkano daw aabutin para mabayaran lahat ng utang na pinambili ng painkiller at sa paglabag ng kontrata. Nakatawa namang sumagot si Kuzman ng 9 trilyong piso. Sapat na at wala ng tawad. Dagdag pa nito na ang Crown Prince lamang ang may kakayahang bilhin ito. Sumagot naman si Rockil at sinabi na, talaga ba? Buti pala ako ang Crown Prince. At dito ay tinuwanan lamang ito ni Kuzman at sinabi, paano ka magiging Crown Prince, ako ang totoo. Nagulat naman si Rockil sa sagot na ito ni Kuzman at sinabi na kung siya daw ba ang Crown Prince na nagbebenta ng gamot. Sinigawan naman nito si Rockil at sinabi na kung hindi ka bibili ay lumayas ka na sa aking paningin. Dito ay tuluyan ng umalis si Rockil habang si Kuzman naman ay nagtataka kung sino ba talaga ang nakausap niya at hindi daw ito pamilyar sa kanya. At pinitik ni Kuzman ang kanyang daliri na parang tumatawag ng waiter nang may biglang lumapit na lalaki at tinanong kung bakit daw. Sinabi naman ni Kuzman sa kanyang tauhan na yung paeto at nakausap niya kanina, parang nanloloko daw. At pinapasundan niya ito at alamin kung sino.
Sa pagpapatuloy ni Kuzman, sinasabi niya na tignan daw kung bagong taga-Coliseum daw ba ito o inupahan ng ibang manager. Sinabi din niya na pwede daw niyang pahirapan bago tanungin. Pagkatapos ay inutusan niya itong gawing chop-chop boy at itapon sa ilog Pasig na dati nilang gawi. Makalipas lamang ang isang oras, makikita natin ang isang malakas na pagtulak ng pintuan sa bar. Gulat naman si Kuzman sa kanyang nakita habang papalapit sa kanya ang kanyang alagad na hirap at sa kanyang harapan ay napahandusay na ito. Makikita natin ang kanyang alagad na dagwang nakahandusay sa sahig ng bar na kinaroroonan ni Kuzman. Sinigawan naman nito ang kanyang alagad na bakit ganyan ang kanyang kalagayan. Kasabay nito ang tuluyang pagbukas ng pintuan at makikita natin si Rockil kasama ang mga gwardiya na nakabaluti. Gulat naman si Kuzman sa nangyayari at dito ay nagtanggal na ng wig si Rockil at inilabas ang malagintong tsapa at sabay pakilala ng mga kasama niya na sila daw ay ang Secret Royal Inspector. At dito ay iniharap niya kay Kuzman ang kanyang tunay na katauhan habang ipinapakita dito ang malagintong tsapa. Dito ay matutunghayan natin ang isang oras bago ang sakuna. Pagkatapos kumprontahin ni Rockil si Kuzman, ay lumabas na ito kasama si Garden. Makikita natin si Garden na tila balil-inggan lingon sa paligid, at sinabihan siya ni Rockil na huwag magpahalata at kumilos lang ng normal. Awkward namang sumagot si Garden na hindi pa daw kasi niya nararanasan masundan sa tala ng buhay niya. At dito ay sumagi na sa dulo ng mga mata ni Rockil ang alagad ni Kuzman na sumusunod nga sa kanya, at sinabing alam niyang mangyayari ito. Kapag pakiramdam ni Kuzman ay may nagbabanta sa kanya, nag-uutos siya sa alagad niya para sundan ito, alamin ang pakay, at tapusin kung ito nga ay banta sa kanya, buhay man o negosyo. Kasama sa plano ni Rockil na magastang maangas habang nakikipag-usap kay Kuzman para pagdudahan siya nito at pasundan. At nangyari nga. Sinabi pa niyang, endali lang hulaan ang ugali ni Kuzman. Dito ay makikita natin ang alagad ni Kuzman na nakatago sa pader sa bandang likuran ni Rockil, hawak ang kutsilyo at handa ng umatake anumang oras. Ngunit paglingon niya sa kabilang parte, nagulat na lamang siya nang makita ang isang malaking tao na nakabaluti at nakatitig sa kanya ng masama. Tapos, makikita natin ito na napapalibutan na ng mga nakabaluting kawal at sinabihan siya na nagkasala siya dahil sa pagtangkang pagpatay sa prinsipe. Balik sa kasalukuyan. Makikita natin si Rockil na hawak ang tsapang ginto at ipinapakita ito kay Kuzman. Nagtataka naman dito si Garden dahil ngayon lang niya narinig ang Secret Royal Inspector. Itinanong niya ito kay Rockil kung anong ibig sabihin nito. Sumagot naman si Rockil at sinabi na inutusan lang daw niya ang mga kawal para sabihin iyon, at dinagdag pa niya na para pang action movie daw ang pagkakadating nila. Sabay soli ng tsapa sa isang kawal na bigatilyo at sinabihan itong, mahusay ang ginawa mo. Nanggagalaiti naman sa galit itong si Kuzman dahil sa nangyayari, iniisip niya kung tunay bang mga Royal Guard ang mga iyon at kung bakit sila nandoon. Dito ay binanggit na ni Rockil ang natitira niyang script para mapagpatuloy ang mala-action film na entrance nila, at sinabing, ako ang Royal Prince na si Rockil A.D.M.A. Gentano. Inuutusan kayong mga kawal na halughugin ang lugar na ito. Itinuro niya si Kuzman at sinabi din na, lalong-lalo na iyang singkit na malaki ang mata. Huwag niyong hayaang makatakas. Agad namang tumugon ang mga kawal at sinabi, masusunod, kamahalan, sabay sugod sa loob ng bar at buong Coliseum. Napapaisip na dito si Garden kung nasa action film nga ba sila, o nasa detective film dahil lahat ng nangyayari ay naayon sa plano ni Rockil. Patuloy sa pag-iisip si Garden na sobrang laki ng ipinagbago ng kanyang alaga. Mula sa pagiging masakitin na bata, ngayon ay may lakas pa para mag-raid ng isang illegal na operasyon. At mayroon na rin siyang paki para sa seguridad ng kanilang nasasakupan. Napapalakpak naman sa tuwa itong si Rockil at sinasabing, napakaganda ng eksena. Parang eksena lang sa ang probinsyano. At naisip din niya na dahil dito, malamang ay makakakuha siya ng malaking karagdagang buhay. Sa kabilang banda, makikita natin si Kuzman na nagtatago sa gilid ng bar at hinahanap kung nasaan ang Crown Prince na nagbebenta ng gamot. Nasa isip niya na kapag natagpuan siya nito, tiyak lagot siya. Kaya't siya ay mabilis na tumakbo habang naiisip kung anong klaseng prinsipe ito, prinsipe na gustong bumili ng mandirigma. At ano naman ang gagawin niya doon? Habang medyo may kalayuan na ang kanyang natakbo, naisip niya na kailangan niyang manatili sa lugar niya ng may katagalan, hanggang sa hamupa ang gulo. Ngunit sa kabila nito, natagpuan siya ng mga kawal at tinutukan ng espada sa kanyang mukha. Gulat na gulat si Kuzman dahil hindi niya akalain na matatagpuan pa rin siya ng mga kawal ng kaharian. At dito ay bigla na naman ang kay-abangan ni Rockil at sinabing, kita mo, dito lang siya nagtatago.
Makikita natin na nagpustahan pala si Garden at Rockhill kung saan matatagpuan si Kuzman, at dito ay makikita nating nagbabayad ng 500 pesos itong si Garden dahil natalo siya sa postahan. Labis naman ang pagtataka ni Kuzman sa mga nangyayari at tila ay masyado siyang dehado.